kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapantay, tiwala sa Diyos ang sandan at taray. Buwan natin isulong at ilawan ang magandang bukas. Sasabi ko, pinabukasan Babalik.
nagsasangka sa loob. Ang ngunit mas kabulawan, nagsandang sa raratas sa mga kabukiran. At ang mga dumulong sa kapatagan sanda ng buyan. Muli, palakpakan po natin ang Rizal Technological University Grand Alumni Association Incorporated Singers. Meron pala tayo nyo sa RTU. Alam nyo bang alumni ako niya? Hindi imbitahan. Takatak! Pwede na, di ba? Duhay! Usap tayo mamaya sa backstage. Para naman ibigay o ibahagi ang mensahe ng 11 Sangguniang Panlunsod at syempre ng kanyang tanggapan. Inaanyahan po natin ang ating presiding officer at pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Robert Vincent Jude Dudut Jaworski Jr. Okay na, adaptan mo. Dudut na naman natin. Dudut po, dudut. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat kay Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, members po ng ating 11th Sangguniang, kay Councilor Angelo De Leon, Councilor Saibel Asilo, Councilor Pao Santiago, sa ating kapulisan, headed by ating Chief of Police, Colonel Magaldan, sa ating mga members of the Bureau of Fire, kay Colonel Angot, sa ating mga department heads po na nandito, of course, yung ating mga kaanak ng mga ating mga veterano, mga guerrilla, na nagpaglaban at pakbakan ng panahon ng hapon, gera ng hapon. Sa ating lahat, mga estudyante, good morning. Sa lahat ng Pasigenyo, good morning. Today po ay isang napaka-espesyal na araw talaga dahil tayo ay nagbibigay pugay at nagbibigay ng alaala sa sakripisyo, sa buhay ng mga mamamayang lumaban, no? Nakipagpakbakan para po makamit ang ating kalayaan. Yung liberation po, no? Mula po sa mga na sumakop sa ating mga enjoy natin yung ating freedoms na tinatawag natin, no? Yung ating demokrasya na tinatawag, no? Pero hindi po sa sakripisyo ng ating mga bayani. At siguro sa araw din na ito, kailangan po natin na muling buhayin yung pagkabayani ng bawat isang Pilipino, bawat isang Pasigenyo. Kung iisipin po natin nung araw, ang mga magulang po ng ating mga kaanak ng mga veterano, hindi naman sila noon mga sundalo talaga na nabigyan ng tamang training na makipagbakbakan. Marami po sa kanila, yung mga guerrilla lamang, meaning wala po silang formal na training katulad po ng ating mga sundalo ngayon. Pero ang nanaig sa kanilang puso ay yung kanilang pagmamahal sa bayan at yung kanilang pagnanais na ipaglaban ang ating kalayaan. Siguro sa araw na ito, kailangan po natin maalala, no, na yung hirap nila at sakripisyo nila ay para sa isang pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At gamitin po natin sana ito, lalo-lalo sa ating mga kabataan na nandito, gamitin po natin ito na maging inspirasyon din, no, na hindi makipagpakbakan sa mga dayuhan, no,
pero makipagpakbakan tayo dun sa mga kamalian ng ating lipunan. Gamitin natin ito na inspirasyon para tayo maging mas mabuting Pilipino. Na malaman natin bilang mga Pilipino, bilang mga Pasigueño, tayo po ay may mga responsibilidad sa ating bayan, sa ating lungsod, sa ating mahal na bansang Pilipinas. Na hindi lahat dapat ibigay sa atin bilang mga mamamayan. Pero higit dyan, kailangan po natin alamin kung ano ang magagawa natin para sa ating bayan. Ano yung maaambag ko para gumanda ang ating lungsod ng Pasig. Yan ang tunay na bayani sa araw na ito. So ako'y nakikiusap sa ating lahat, no, to honor yung mga tao, mga nanay, tatay na nagbuwis ng kanilang buhay para maabot natin ang ating kalayaan. Balik natin yung pagmamahal natin sa bayan. At maging mabuti tayong ehemplo sa ating mga komunidad. At dyan natin mapapakita, no, na ang Pasigueño ay nasa dugo po natin ang maging isang tunay na bayani. Muli po, isang magandang umaga sa atin. Muli, maraming salamat po, Vice Mayor Dodon Jaworski Jr. Ngayon, sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang makabuluhang mensahe para sa ika-80 anibersaryo ng ating liberation, ng ating mahal na lungsod ng Pasig, ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Ma Regis. Magsipulan po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Maligaya at makabuluhang paggunita ng 80th Liberation Day po natin sa lungsod ng Pasig. Akin pong binabate ang ating Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodon Jaworski, ating City Council. Narinig na po natin ang magagandang mensahe ng ating Congressman at Vice Mayor, pati po ni Kuya Jared ng samahang kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Kasama rin po ang ibang mga kasama niya, historiador, di ba bang mga kasama sa kanilang asosasyon o samahan. Siyempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ng siguro sila nga yung pinaka-importante nating kasama ngayon, ng mga kaanak ng mga veteranong Pasigueño. Maraming salamat po sa pagdalo ngayong umaga. Lagi naman po kayo nandirito tuwing may event tayo, pero maraming salamat po sa inyo. Sa mga kasama natin sa paglilingkod sa ating pamahalaan, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, siyempre sa Kato, na Sir Patrick, na nag-organize po ng ating programa sa pagkakataong ito, ang mga national government agencies natin, ang ating kapulisan, sa panguna ng ating Chief of Police, Colonel Magaldan, ang ating Bureau of Fire Protection, sa panguna ni Fire Superintendent Colonel Angot. Nandito rin po ang iba sa mga mag-aaral po natin, mga susunod na henerasyon ng Pasigueño. Nasaan po mga Girl Scouts po, may taga PLP, RTU. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Yung mga hanggang dun pala sa dulo, hindi ko nakita, may mga tao pa pala dun sa dulo. Naririnig nyo naman po kami. Okay lang po kayo dyan? Naiinip na kayo? Habaan pa natin yung program. Hindi ko nakita kanina, may tao pala hanggang dun sa dulo. Alam nyo, madalas po, hindi na natin naiisip, kundi nakakalimutan pa nga natin, na kaya po tayo nakatayo rito kung nasan tayo ngayon sa punto ng ating kasaysayan. Dahil sa mga taong nauna sa atin. Dahil sa mga taong naghirap, nagsumikap, mga taong lumaban, sa mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan, para sa ating kasarinlan. Hindi po biro yung sakripisyo na ginawa po nila. Kaya sana wag po nating kakalimutan. At alinsunod po rito, nung nakaraang taon, nung 79th Liberation Day po natin, maalala siguro ng mga kaanak ng mga veterano, nabanggit po namin ni Nakong, ni Vice, na balak po sana nating ilipat ng ating bantayog. Ito pong bantayog ng Kagitingan po natin dahil hindi ganun kaganda yung lokasyon niya. At alam niyo naman, kung yung mga matatagal na po
rito, yung mas matatanda po sa atin, siguro naalala po nila na yan, sina Kuya Jared, naalala po nila Kuya Jared na dati, nandun po yan sa may unahan. Diba, ilang beses na nalipat yan, 2 beses yata siya nalipat. So dapat this year sana ililipat. So ipapaalam ko lang po din sa inyo na medyo ipagpapaliban muna natin ang paglipat natin. Nasa plano pa rin po siya, so hindi pa tayo sigurado kung saan talaga yung pinakamagandang pwesto para sa kanya. Bakit po? Dahil medyo malaki yung ginagawa po natin o sinisimulan po natin ngayon na redevelopment ng City Hall compound po natin. Ngayong taon, sa totoo, nagsisimula na po yung 2 hektarya. 8 hektarya po kasi ang City Hall complex o compound po natin mula banda rito sa Quadrangle hanggang sa Pasig Mega Market. Nasa 8 hectares po yan. Medyo malaki po yan. Ang una po nating i-develop simula ngayong 2025 ay yung 2 hektarya muna. Ibig sabihin yung main City Hall building, magkakaroon po ng plaza sa gitna, bubuksan yung corridor, makikita na yung revolving tower, magkakaroon ng view ng Mutya ng Pasig revolving tower, at ibig sabihin, malaki po yung magiging movement natin. Kaya pinag-aaralan po ngayon ng mga arkitekto natin kasi mag-iiba yung landscape ng Caruncio Avenue hanggang Main City Hall, hanggang City Hall compound natin. So ipagpaliban muna natin yung paglipat ng Bantayog, tingnan muna natin yung magiging itsura. Although nag-render naman tayo, sinisimulate naman po natin siya, tinitingnan natin siya sa screen o sa computer, pero syempre iba yung actual na. Kaya wag na muna natin ilipat. Yun din ang advice sa atin ng mga architects po na nakonsulta natin. Wag muna natin ilipat. Buksan muna natin yung corridor ng ating Pasig City Hall compound. Pag nakita na natin yung hanggang revolving tower, makikita natin kung saan ba maganda ipwesto ang ating Bantayog ng Kagitingan. At ang prioridad naman po, ang iniisip po natin, ang magiging layunin natin sa paglipat sa kanya, kung kailangan nga siya ilipat, ay na makita, ma-appreciate naman siya ng mga Pasigenyo, lalo na ng mga kabataan po natin. Dahil aminin natin tayo, gusto man natin siyang tingnan, gusto man natin tingnan, basahin yung mga pangalang nakaukit sa Bantayog, ay hindi natin magawa. Dahil, sabi nga, kung yung mga bayani natin, yung mga veterano, nagbuwis ng kanilang buhay nung World War II, wag naman na tayo rin, natitingnan lang natin yung pangalan nila, ay pupunta sa gitna ng kalsada, magbubuwis buhay din tayo. Diba? Wag naman muna. Ilipat natin siya sa mas magandang pwesto. Pero i-update ko na lang po kayo, siguro sa susunod, sa 81st Liberation Day natin, hindi pa siya nalipat by that time, pero sa 81st ay siguro may magandang update na po tayo o plano kung saan siya ililipat. Kasi may proposal din na magkaroon ng parang rotonda dito sa tapat ng simbahan. Pero kailangan makita natin na nagja-jive siya o tawag dito, in coordination siya dun sa mga ibang developments po natin, ng 2 hektarya po, hanggang sa 8 hektarya ng Pasig City Hall. Pasensya na, kinuha ko na po yung pagkakataon na ito para i-update kayo, para alam nyo po na tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin. Muli po, ay wag na wag po natin sana kalimutan yung mga sakripisyo, yung pagbubuwis buhay nga po ng mga nauna sa atin, mga bayani, na sila po ang dahilan kung bakit mas maganda na ang buhay natin ngayon. Opo, marami pa ring pagsubok, hindi naman po mawawala ang problema sa buhay ng bawat isang individual, pamilya, barangay, ng ating bayan. Pero pag titingnan talaga natin ng maigi, hindi natin maitatanggi na mas maganda ang buhay ngayon, 2025, kaysa noong 1945. At nangyari po yan dahil sa mga bayani po natin. Kaya sana po ay huwag natin sila kalimutan at naway sila'y maging inspirasyon po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo man ay nagpapatrol bilang pulis, rumiresponde sa sunog bilang bumbero, nagtatrabaho sa City Hall, nasa isang office job tayo man ay mag-aaral,
Naway sa lahat ng ating pagkilos, sa lahat ng ating aksyon, lalong-lalo na sa mga punto na kakailanganin natin magpakita rin ng konting kabayanihan. Hindi man ganun kalaki ang pagsubok katulad noong World War II. Pero sa araw-araw na mga pagsubok na dumarating sa ating buhay at sa lahat ng kailangan natin gawin, kahit sa pang-araw-araw, sa ordinaryo lang natin ginagawa, sana po ay patuloy nating mahalin ang ating bayan, mahalin po natin ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating kapwa Pasigenyo at naway maging patuloy na inspirasyon ng ating mga bayani at naway tularan po at sundan po natin ang kanilang mga yapak at ang kanilang halimbawa sa ating araw-araw na gawain. Maraming salamat. Mabuhay ang Pasig, mabuhay ang Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa ating punong lungsod, Mayor Vico N. Soto. Tayo ang mga bagong bayani ng makabagong panahon, ating alagaan, pahalagahan kung ano ang mayroon tayo ngayon upang ang mga susunod na henerasyon ay matamasa rin ang kaginhawahang ating tinatamasa ngayon. Sa pag-aalala natin sa ating mga bayani, ating sa buhay ang mga aral na kanilang hatid upang tayo ay makasama at makatulong panglalo sa ating komunidad. Bilang pagtatapos, nais po namin pabatid ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga pinuno ng iba't ibang tanggapan at departamento na nakibahagi sa ating paggunita ng ika-80 anibersaryo ng liberation ng lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Salamat po sa iba't ibang opisinang nakisa tumulong ang programang ito ay maging matagumpay. Maraming salamat po sa DILG, BNP, BFP, Barangay San Nicolas, Bantay Pasig, DPMO, PIO, Clean and Green, City Parks and Playground, at sa Cultural Affairs and Tourism Office. At ako naman po, si Alan Angeles, mula sa Senro, ang inyong naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po sa nakabibing ninyong malakpak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Meron pa po tayong part 2 para sa mga attend sa symposium, sa ating pong mga miyembro ng 11 Sangguniang Panlungsod, sa ating pong Vice Mayor Dodot Jaworski Jr., sa ating pong Congressman Romano Romulo at sa ating pong Mayor Vico Soto. Meron hong lugar doon para ho sa isang photo opportunity, photo wall para ho sa atin. At susundan din po yan ng mga kasama nating mga panauhin, ang mga veterano, at susunod na po yung iba pa po natin mga kasama na umaga ito. So susunod na po natin yung Sige na, ano tayo, kasya ba? Atras po. Atras tayo, atras. Atras, guys, atras. Okay, get ready po. 1. Ready po.
Ready po, di ba? 3, 2, 1. Okay po. Kaya tayo guys. Atras. Atras, atras, guys. Atras. Atras. Ready, 3. Atras pa po tayo. Dali lang po ah. Atras po tayo. Atras po tayo para kasi lahat. Kiss po man. Ready, 3. Ready po, 3. Okay. Ready po, 3, 2, 1. Isa pa po. 3, 2. Okay po. Girl Scout. Pero Pero pausok ng tripod.